Noong Agosto ng 1992, sa isang bahay sa Barangay San Isidro, Quezon City, isang malakas na sigawan ang gumising sa tahimik na katanghalian. "Magnanakaw, pinakialaman mo ang kahadiyero ko." Isang matinis at galit na tinig ng isang matandang babae, sinundan ng tunog ng nababasag na pinggan, at pagkatapos, isang nakakakilabot na sigaw ng isang babae ang umalingaw-ngaw hanggang sa kabilang kanto. Napabuntong hininga na lang ang mga kapitbahay. Naku, nag-aaway na naman sila, bulong nila sa isa't isa. Hindi na bago sa kanila ang bangayan ng magbiyenan sa bahay na iyon. Ngunit kinabukasan, isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa kabahayan. Ang manugang, si Elena Reyes, ay hindi na muling nakita pa. Ang kuwentong kumalat na sinabi ng kanyang asawa ay sumama raw ito sa ibang lalaki. Isinara ng pulisya ang kaso bilang isang simpleng paglalayas. Sa panahong walang cellphone o CCTV, ang pagkawala ng isang babae ay dahan-dahang nalimot ng lipunan. Ngunit may isang bagay na hindi pangkaraniwan. Kinabukasan matapos ang away, sa kabila ng pagiging long weekend, ang biyenan ay nagmamadaling nagpatawag ng mason para ayusin ang pader ng kanilang bodega at nagbayad pa ito ng mas mahal para sa agarang serbisyo. Isang bagay na kataka-taka para sa isang taong kilala sa sobrang pagtitipid. Lumipas ang 14 na taon. Dumating ang araw na gigibain na ang lumang bahay. Nang wasakin ng backhoe ang pader ng bodega, isang karumal-dumal na tanawin ang bumungad mula sa guwang ng semento. Nang matukoy ang pagkakakilanlan ng labi, lahat ay nagimbal. Ito ay ang manugang na nawala 14 na taon na ang nakalilipas, isang hukom ng Regional Trial Court ng Maynila. Sino at bakit kinailangang itago ang kanyang bangkay sa loob ng pader? Ano nga ba ang tunay na nangyari sa bahay na iyon? Ang kwento ng araw na iyon, ngayon na magsisimula. Disyembre 15, 2006. Isang demolition site sa Quezon City. Ang malamig na hanging amihan ay humahampas sa mga sanga ng puno. Sa gitna ng mapanglaw na paligid, si Mang Jose, ang operator ng backhoe, ay sumakay sa kanyang silya. Umugong ang makina at nagsimulang mayanig ang luma at sira-sirang bahay. Sige, simulan na natin ang paggiba. Sa isang sanay na galaw, hinila ni Mang Jose ang lever at bumagsak ang braso ng backhoe sa pader ng bodega. Kasabay ng malakas na dagundong, gumuho ang mga hollow block at kumalat ang alikabok na parang hamog. Ngunit sa pangalawang paghampas, nanlaki ang mga mata ni Mang Jose. Ano yun? Mula sa siwang ng gumuhong pader, isang luma at kupas na tela ang nakalawit. Agad niyang pinatay ang makina, tumalon pababa at lumapit sa pader. Isang masangsang at malansang amoy ang sumalubong sa kanya, kaya napatakip siya ng ilong. Naman, anong amoy to? Sa ilalim ng tela, may nakasungaw na maputing bagay na animoy buto ng tao. Namutla si Mang Jose, kinuha ang kanyang cellphone at nanginginig na pinindot ang numero. Bago pa man sumagot, sumigaw na siya. "Hello? Pulis ba to? Dito sa construction site sa San Isidro. May tao sa loob ng pader. Bilisan nyo." Isang oras ang lumipas, napalibutan na ng dilaw na police line ang lugar at nag-iingay ang mga sirena. Si Detective Ricardo Cardo Aguilar ng Quezon City Police District, isang batikang investigador, ay bumaba sa kanyang sasakyan. Sa edad na 40, bakas sa kanyang mukha ang maraming taong karanasan. Ano bang kaguluhan to? Sa gitna ng lamig, sinalubong siya ng kanyang junior, si SPO2 Marco Santos. "Sir Cardo, dito po." Kakaiba ang sitwasyon. Pumasok si Cardo sa maalikabok na bodega. Sa tulong ng flashlight, natanaw nila ang isang katawan na nakabaluktot sa loob ng pader. "Leche, sinemento ang tao," bulong ni Cardo. Parang mami na, tuyong-tuyo. Ang labi ay nasa posisyong parang sanggol, nakayakap ang mga tuhod sa dibdib. Balat at laman ay tuyot na at mahirap nang matukoy kahit ang kasarian. "Wala pa ba ang soko?" tanong ni Cardo. Biglang may narinig silang mga takong.
dumating si Dr. Isabel Garcia, isang medico legal officer mula sa PNP Crime Laboratory. Binati niya si Cardo at agad na lumuhod sa harap ng labi. Sir Cardo, atat ka talaga ano? Sino ni Doktor? Garcia ang damit at buto ng biktima. Habang nag-iimbestiga, kumunot ang kanyang noo. Tingin ko, mahigit 10 taon na itong patay. Ganap ng tuyot, 10 taon? Gulat na tanong ni Cardo. Ganoon katagal siyang nakatago diyan? Itinuro ni Doktor. Garcia ang likod ng bungo ng biktima. Tingnan ninyo ang likod ng bungo. May malinaw na marka ng pagkabagok. Malakas ang pagkakabagok nito sa isang matigas na bagay. Napahimas ng baba si Cardo, pinukpok sa likod ng ulo at sinemento. Pwedeng away sa pera o selos to. Biglang napansin ni Cardo ang isang lumang leather na handbag sa paanan ng labi. Teka, handbag yun, di ba? Maingat niyang kinuha ito. Sa loob, may isang plastic ID card. Isang court ID, 1992 ang issue. Pangalan, Elena Reyes. Inabot niya ito kay Marco. Marco, i-check mo to. Bilis. Binuksan ni Marco ang kanyang laptop. Habang naglo-load ang database, bumalot ang tensyon sa lugar. Nanlaki ang mata ni Marco. Sir, lumabas na. Elena Reyes. Pinanganak noong 1960. May missing person report noong August 14, 1992. Anong trabaho niya? Tanong ni Cardo. Clerk of court? Umiling si Marco. Hindi po, sir. Hukom siya sa Regional Trial Court ng Maynila. Napakunot ang noo ni Cardo. Isang hukom ang nawala pero walang ingay na nangyari sa loob ng 14 na taon? Imposible. Bakit ang tahimik ng kaso ng isang nawawalang hukom? Basahin mo nga ulit yung lumang report. Sir, 2 linya lang po ang nakasulat, sabi ni Marco. Hinala, simpleng paglalayas. May ebidensya ng ibang lalaki, kaso sarado. Napangisi si Cardo. Ginawa nilang kuwento na nanlalaki ang hukom para madaling isara ang kaso. Amoy malansa to. Muli niyang tiningnan ang pader. Malinaw na may nagtangkang magtago ng isang krimen. Sino ang may-ari ng bahay na to? Sino ang nakatira dito? Ayon sa titulo, pag-aari ni Teresita Cruz mula 1988, sagot ni Marco. Biyenan po siya ng nawawalang si Judge Reyes. Kasalukuyan siyang 26 taong gulang at nasa isang nursing home sa Cavite. Napaisip si Cardo, ang manugang nasa loob ng pader ng bodega ng biyenan. Patay na ang asawa ni Teresita Cruz noong 2004. Dahil sa problemang pinansyal, naisangla ang bahay kaya ito ginigiba. Sige, hanapin natin ang asawa, utos ni Cardo. Ang asawa ni Judge Reyes, si Miguel Cruz. Alamin mo kung nasaan siya ngayon. Opo, sir. Hahanapin ko agad ang lokasyon niya. Gabi na at ilaw na lang ng mga patrol car ang kumikislap. Mag-isang nakatayo si Cardo sa harap ng gumuhong pader, nagsindi ng sigarilyo, 14 na taon sa loob ng malamig na pader. Gaano kaya kalamig ang kanyang tiniis? Kinabukasan, sa opisina ng QCPD, humahangos na pumasok si Marco. Sir, nahanap ko na ang asawa, si Miguel Cruz. Nakatira sa Pasig. Magaling, tinawagan mo na ba? Anong sabi? Dito po ang kakatwa, sir. Napanood daw niya sa balita at agad siyang tumawag. Sinabing baka asawa niya nga raw yun at hindi siya makakapunta dahil sa sobrang lungkot. Sarkastikong tanong ni Cardo. Hindi po, sir. Papunta na raw siya dito para magbigay ng salaysay. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa labi ni Cardo. Karaniwan, ang mga kamag-anak ay natatakot kumpirmahin ang masamang balita pero itong isang ito parang hinihintay lang. Aba, siya pa ang kusang pumapasok sa lungga ng Tigre. Ihanda Ong, Interrogation Room, Disyembre 17, 2006. Interrogation Room ng QCPD. Sa ilalim ng malamig na ilaw, nakaupo si Miguel Cruz, 47 taong gulang. Dati siyang may magandang trabaho sa isang malaking kumpanya, ngunit ngayoy wala ng trabaho at punit-punit na ang manggas ng kanyang jacket. Sa tapat niya, nakatitig si Cardo.
Miguel Cruz, natatandaan mo ba ang araw ng August 13, 1992? Lumunok si Miguel at umiwas ng tingin. Nung araw na yon, hindi umuwi ang asawa ko. Kinabukasan, wala pa ring balita, kaya nag-report ako agad sa presinto. Kung nawawala ang asawa mo, bakit hindi mo siya masusing hinanap? Hindi ka ba nagtaka na ang kaso ng pagkawala ng isang hukom ay basta na lang isinara? Humina ang boses ni Miguel. Si Mama kasi, sabi niya, sumama na raw si Elena sa ibang lalaki. Nanlalaki raw, yumuko siya. Sa totoo lang, detective, hirap na hirap ako na asawa ko ay isang hukom. Ordinaryong empleyado lang ako, kaya mas pinili ko na lang maniwala na sumama nga siya sa iba. Nakaramdam ng inis si Cardo sa mga palusot ni Miguel. Biglang bumukas ang pinto at pumasok si Marco, may dalang mga dokumento. Sir, na-check ko na ang mga record ng korte noong 1992. Inilapag ni Marco ang mga papel sa harap ni Miguel. Si Judge Elena Reyes ay normal na pumasok hanggang August 12 at ang August 13 ay unang araw ng isang long weekend. Tumiim ang tingin ni Cardo. Nawala ang manugang sa unang araw ng mahabang weekend. Miguel Cruz, hindi ka ba nagtaka na hindi umuwi ang asawa mo sa ganoong okasyon? Namutla si Miguel. Ang sabi niya, may pupuntahan lang daw siya sandali. Tumayo na si Cardo. Ipinakulong niya si Miguel habang sila ni Marco ay nagtungo sa lugar kung saan nakatayo ang dating bahay. Kailangan nilang maghanap ng testigo na nakakaalam ng katotohanan. Pagkatapos ng ilang araw na pagtatanong, natagpuan nila ang isang maliit na sari-sari store. Ang may-ari, si Aling Nena, ay mahigit 30 taon nang nagtitinda doon. Nang ipakita ni Cardo ang kanyang badge, nanlaki ang mata ng matanda. Naku, totoo pala, yung asawa ng anak nila sa pader na tagpuan. Matagal ko ng kutob yan. Aling Nena, natatandaan niyo po ba ang nangyari noong Agosto 1992? Tanong ni Marco. Naku, oo naman, araw ng holiday yun. Bandang tanghali, may narinig akong nakakabinging sigaw ng babae mula sa bahay na yan. May mga nabasag na pinggan, grabe ang gulo. Away po ba? Tanong ni Cardo. Oo, nag-aaway ang magbiyenan. Halos magpatayan na. Pero kinagabihan, biglang tumahimik na parang walang nangyari. Huminto sandali si Aling Nena at bumulong. Ang mas kakatwa, kinabukasan. Holiday, pero nagpatawag sila ng mason. Mason po, kahit holiday. Oo, yang si Teresita, sobrang kuripot niyan, tumatawad kahit sa isang tali ng kangkong. Pero nagbayad siya ng mahal para lang mapaayos agad ang pader ng bodega nila. Nagkatinginan sina Cardo at Marco. Pagbalik sa presinto, sinuri ni Marco ang mga nakumpiskang gamit mula sa ginibang bahay. Sa isang tumpok ng mga resibo, may nakita siya. Sir, eto na. Ipinakita niya ang isang kupas na resibo na may petsang August 14, 1992 mula sa R. Dizon Construction. Ang nakasulat, pagkukumpuni at pagpapalit ng pader ng bodega. Kinabukasan matapos mawala ang manugang bulong ni Cardo, hanapin mo ang R. Dizon Construction. Nagsara na pala ang kumpanya noong 2001. Ang may-ari ay nasa isang home for the aged, ngunit nahanap nila ang anak nitong si Ramon Dizon. Ipinakita ni Ramon ang isang lumang logbook ng kanyang ama. Masyadong masinop ang tatay ko, lahat ng trabaho, sinusulat niya. Binuklat ni Marco ang pahina para sa Agosto 1992, noong ika-14, nakasulat, Bahay ni Teresita Cruz. Nagpabakbak at nagpalit ng hollow blocks sa pader ng bodega. Ang may-ari na daw ang magpapalitada. Nagmamadali, pinauwi kami agad. Binasa ito ni Marco ng malakas. Nagtaka si Ramon, kakaiba yan. Karaniwan, kapag nagpa-hollow block, kasama na ang pagpapalitada. Bakit siya mismo ang gagawa? Pagbalik ni Marco sa opisina, hinampas ni Cardo ang mesa. Bingo! Pinalayas niya ang mga trabahador para siya na ang magpalitada.
dahil kailangan niyang ilagay ang bangkay sa loob ng pader at takpan ng semento. Isang trabahong hindi pwedeng makita ng iba. Noong araw na nawala si Elena Reyes, sabi ni Cardo, ang bodega ng bahay na iyon ay naging isang malaking kabaong. Tumingin siya kay Marco. Marco, imbestigahan mo ang lahat ng kakilala ni Judge Reyes. Tingnan natin kung totoo ang sinasabi ng asawa na may kalaguyo siya. Ilang araw ang lumipas, nahanap ni Marco si Attorney Lorna Castillo, isang kasamahan ni Elena sa korte. Sa isang tahimik na kapihan, kinausap siya ni Cardo. Napakasakit isipin na nasa ganoong lugar lang pala si Elena, malungkot na sabi ni Attorney Castillo. Attorney Castillo, noong panahong iyon, may problema po ba si Judge Reyes? Halimbawa, sa lalaki, nag-alinlangan si Attorney Castillo. Detective, dahil pulis ka, sasabihin ko ang totoo. Isang buwan bago siya mawala, napansin naming kakaiba siya. Palaging may kausap sa telepono at parang masaya. May kumalat na tsismis noon sa korte. Sino ang lalaking ito? Si Judge Antonio Tony Villanueva. Nasa Cebu na siya ngayon. Masyado silang naging malapit noon, kaya pinag-uusapan sila. Isinulat ni Cardo ang pangalan. Mukhang may katotohanan ng sinabi ng asawa. Disyembre 20, 2006, Hall of Justice, Cebu City. Inabangan ni Cardo si Judge Tony Villanueva. Nang makita siya, halatang nataranta ang hukom. Dinala siya ni Cardo sa isang maliit na karinderya. Nabalitaan kong madalas kayong magkita ni Judge Reyes noong 1992. Hindi lang daw kayo basta magkatrabaho. Hirap na nagsalita si Tony. Totoong nagkikita kami. Pero hindi ganoon ang relasyon namin. Kung hindi, ano? Tanong ni Cardo. Tungkol ito sa asawa ko, sagot ni Tony. Noon kasi dumaranas ng matinding depresyon ang asawa kong si Yumi dahil sa problema sa biyenan niya. Halos maghiwalay na kami. Si Judge Reyes, dahil pareho sila ng sitwasyon, ang naging kausap at tagapayo ko. Humihingi ako sa kanya ng advice para sa asawa ko. Nagulat si Cardo. Ang inakala niyang relasyon ay tungkol pala sa problema sa pamilya. Kung totoo yan, kailangan kong makausap ang asawa mo. Namutla si Tony. Wag po, nasa isang ospital siya sa Maynila at ginagamot. Kapag naalala niya ang nakaraan, baka lumala ang kondisyon niya. Nakita ni Cardo ang desperasyon sa mga mata ni Tony. Hindi ito mata ng nagsisinungaling, kundi ng taong may pinoprotektahan. Pagbalik sa Maynila, inutusan ni Cardo si Marco. Marco, suriin mo ang bank records ni Judge Reyes. Lahat ng galaw ng pera niya noong 1992. Ilang araw lang, bumalik si Marco na may dala-dalang mga dokumento. Sir, may problema nga sa pera. Malaking halaga. Simula Hunyo 1992, 2 buwan bago siya mawala, buwan-buwan siyang nagpapadala ng IM 100,000 sa kanyang ina sa Batangas. 100,000? Noong 1992, kalahati na yan ng sahod niya, sabi ni Cardo. Ang ina, si Luz Reyes, ay 90 taong gulang na at nasa isang nursing home, hindi na makapagsalita dahil sa stroke. Tinawagan nila ang kapatid ni Elena, si Cristina. Detective, ang papa kasi namin, nalugi sa negosyo, lubog kami sa utang sa mga 5,006, paliwanag ni Cristina. Si Ate Elena ang sumalo sa lahat. Halos 10 milyon ang binayaran niya. Lalo lang naguluhan si Cardo. Sa likod ng pagiging isang respetadong hukom, pasan pala ni Elena ang mabigat na problema ng kanyang pamilya. Muling lumapit si Marco. Sir, sa mga gamit ni Teresita Cruz, may nakita kaming kasulatan ng pagkakautang. Ipinakita niya ang isang papel. Noong Hulyo 1992, umutang si Elena ng Yun 500,000 sa biyenan niyang si Teresita. At may kasunduan, kapag hindi nabayaran bago mag-August 31, sasabihin ng lahat sa asawa niyang si Miguel. Ito ay blackmail, sabi ni Cardo. Dahil sa utang ng pamilya niya, napilitan siyang lumuhod sa biyenan niya at ginamit nito ang kahinaan niya. Sa isang lumang planner ni Elena, may nakita si Marco. Sir, may pangalan dito. Ben Pineda,
may-ari ng isang sanglaan. Nakasulat ang pangalan niya bago mismo mawala si Elena. Sanglaan? Bakit makikipagkita ang isang hukom sa may-ari ng sanglaan? Hanapin mo yan, utos ni Cardo. Disyembre 26, 2006. Nahanap ni Cardo si Ben Pineda. Noong 1992, bigla nitong isinara ang kanyang sanglaan at lumipat sa Rizal. At ngayon, pasyente siya sa isang mental hospital. Ang dating 58 anyos na lalaki ay mukhang napakatanda na para sa kanyang edad. Nang banggitin ni Cardo ang pangalan ni Elena Reyes, bigla itong nanginig. Wala akong kasalanan, humiram lang siya ng pera. Iyon lang, sigaw niya bago atakihin. Pinalabas si Cardo ng doktor. Mula pa noong 1992, ganyan na siya, paliwanag ng doktor. Kumalat ang tsismis noon na kalaguyo niya ang nawawalang hukom. Dinala siya sa presinto at matinding inimbestigahan. Nasira ang isip niya, nalugi ang negosyo niya, tinalikuran ng mga tao at kinain siya ng konsensya na siya ang huling taong nagbigay ng pera sa babae. Paglabas ni Cardo, hinarang siya ng asawa ni Ben, si Aling Lydia. Detective, wala pong kasalanan ng asawa ko, umiiyak niyang sabi. Naawa lang siya sa hukom kaya pinahiram niya ng pera. 14 na taon siyang tinuring na masamang tao. Pakiusap, linisin niyo ang pangalan niya. Pangako, ginang, sagot ni Cardo. Lalabas ang katotohanan. Kinagabihan, may dumating na sulat sa presinto, walang pangalan ng nagpadala. Nakasulat, hanapin ninyo si Yumi, asawa ni Judge Tony Villanueva. Alam niya ang huling mga sandali ni Ate Elena. Hindi sila magkalaguyo. Nasa kanya ang katotohanan. Alam ni Cardo na may nakamasid sa kanilang investigasyon. Tinawagan niya muli si Tony, ngunit tumanggi pa rin ito. Makalipas ang 2 araw, isang babae ang tumawag sa opisina. Hello, si Detective Cardo po ba to? Ako po si Yumi Villanueva. Pumayag siyang makipagkita. 14 na taon na akong hindi matahimik. Gusto ko nang tumulong. Sa isang kafe, kinumpirma ni Yumi ang lahat. Totoo po ang sinabi ng asawa ko, si Ate Elena ang naging sandalan ko. 1 linggo bago siya mawala, umiiyak siyang lumapit sa akin. Sabi niya, kung hindi niya mababayaran ang utang sa biyenan niya, malaking gulo. Iniisip niyang mag-divorce. Sinabi rin niya na may malaking kahadiyero sa kwarto ng biyenan niya. Naisip niyang hiramin muna ang pera at ibabalik na lang kapag nakaipon na. Nanlamig si Cardo, ang kahadiyero. Dito nagsimula ang lahat. Enero 3, 2007, PNP Crime Laboratory. Cardo, lumabas na ang resulta, sabi ni Dr. Garcia. Ang sanhi ng kamatayan ay pagkabagok ng ulo, pero ang anggulo ng tama ay kakaiba. Hindi ito galing sa palo mula sa itaas, kundi parang natumba siya patalikod at tumama ang ulo sa isang matulis na kanto. Tumingin si Cardo sa record. Ang asawa, si Miguel, ay 5'10" ang taas. Si Elena ay 5'5". Para magawa ni Miguel ang ganoong klaseng tama, kailangan niyang lumuhod, isang napaka-imposibleng posisyon. Kung ganoon, sabi ni Dr. Garcia, mas malaki ang posibilidad na itinulak siya ng isang taong halos kasing taas niya o mas maliit pa. Bumalik si Cardo sa presinto, ipinatawag niya si Miguel. Ngunit bago pa man dumating, tinawagan ni Miguel si Cardo. Detective, ako na po ang pupunta sa presinto. Pagdating niya, mukha siyang pagod at matanda. Detective, aamin na po ako. Ako ang pumatay sa asawa ko. Tumingin si Cardo sa kanya. Talaga? Paano? Nag-away kami dahil nalaman kong nanlalalaki siya. Itinulak ko siya at nabagok ang ulo niya sa sahig ng sala. Hinampas ni Cardo ang mesa. Tumigil ka na sa pagsisinungaling. Nanlaki ang mata ni Miguel. Hindi tugma sa resulta ng autopsy. At isa pa, biglang pumasok si Marco na may dalang litrato. Sir! Si Miguel Cruz, noong August 12 hanggang 19, 1992, nasa Tagaytay siya para sa isang company outing.
Ipinakita ni Cardo ang litrato kay Miguel, nakangiti ito kasama ang mga katrabaho. Paano mo napatay ang asawa mo sa Quezon City kung nasa Tagaytay ka? Napahagulgol si Miguel. Pinaniniwalaan ko po talaga na sumama siya sa iba. Sa totoo lang, gumaan ang loob ko nang mawala siya. Pero noong namatay ang tatay ko, at palagi na akong dumadalaw kay mama, napansin kong kakaiba siya. Ayaw niya akong palapitin sa bodega. At minsan, naririnig ko siyang bumubulong. Kasalanan ng babaeng yun, patawarin mo ako. Kaya inakala mong ang nanay mo ang may sala? Tanong ni Cardo. Tumango si Miguel. Nang makita ko ang balita, alam ko nang si mama ang may gawa. Kaya sinubukan kong akuin ang lahat. Matanda na siya. Isang malagim na pag-amin na dulot ng baluktot na pagmamahal sa ina. Detective, pakiusap. Isama niyo ako sa kanya. Gusto kong marinig mula sa kanya ang totoo. Enero 7, 2007, nursing home sa Cavite. Dinala ni Cardo si Miguel. Sa loob ng kwarto, nakaupo sa kama si Teresita Cruz. Lamanti sa taong gulang, ang kalahati ng katawan ay paralisado. Ganun. Cruz, pulis po ako. Naaalala niyo po ba si Elena Reyes? Sa pagkarinig ng pangalan, nanginig ang katawan ni Teresita. Inilapag ni Cardo ang mga ebidensya, ang resibo, ang kasulatan ng utang at ang litrato ng bangkay. Nang makita ni Teresita ang litrato, napasinghap siya. Ayon sa autopsy, hindi siya pinukpok. Itinulak siya, sabi ni Cardo. At kayo lang ang tao sa bahay noong araw na iyon. Dahan-dahang tumingin si Teresita sa kanyang anak na si Miguel. Lumuhod si Miguel sa tabi ng kama. Ma. Hinawakan ni Teresita ang kamay ng anak. Nagsalita siya sa isang garalgal na boses. Siya ang nauna. Sinimulan ni Teresita ang kanyang kwento. Araw ng reunion. Imbes na tumulong sa paghahanda, aalis daw siya. Nang buksan ko ang kahadiyero para kumuha ng pera para sa mga apo ko, nakita kong kulang ng 11 dion, kung biong 1220 ko. Akala ko, ninakaw niya. Kinumpronta ko siya. Magnanakaw, sigaw ko. Pero sinabi niyang gagamitin niya para sa utang sa pamilya niya. Sinigawan ko siya. Inakusahan kong gagamitin niya ang pera para sa kalaguyo niya, yung may-ari ng sanglaan. Doon na siya sumagot. Kayo, ano bang nagawa ninyo sa buhay niyo? Bakit galit na galit kayo sa akin? Nanginginig ang boses ni Teresita. Minamaliit daw ako ng isang hukom. Dahil sa galit, sinunggaban ko siya sa damit. Pumalag siya. Habang nagtutulakan kami, napaatras siya. At nandoon ang hagdanan papuntang bodega. Isang malakas na kalabog. Nang tingnan ko, duguan ang ulo niya at hindi na humihinga. Natakot ako. Naisip ko, masisira ang kinabukasan mo, Miguel. Kaya itinago ko siya. Napahagulgol si Miguel. Patawad, anak. Hindi ko sinasadya. Tinigil ni Cardo ang recorder. Ang katotohanang nakakulong sa pader sa loob ng 14 na taon ay lumabas na. Flashback. Agosto 13, 1992. Dumating si Elena sa bahay. Nag-aaway na sila ni Teresita tungkol sa pag-alis niya. Nang madiskubre ni Teresita ang nawawalang pera, sumabog ang galit nito. Nagkasagutan sila. Ininsulto ni Teresita si Elena, tinawag na magnanakaw at malandi. Sumagot si Elena, ipinagtanggol ang sarili. Bakit ninyo ako minamaliit? Dahil lang ba isa kayong walang pinag-aralan? Sa galit, itinulak ni Teresita si Elena. Nahulog ito sa hagdanan papuntang bodega, nabagok ang ulo at namatay. Sa takot, itinago ni Teresita ang bangkay. Kinabukasan, tumawag siya ng mason, nagpatayo ng bagong pader at siya mismo ang nagpalitada isinemento ang kanyang manugang kasama ang isang karumal-dumal na sikreto. Pebrero 2007, Quezon City RTC. Dahil sa kanyang edad, kalusugan at dahil isa itong aksidente, si Teresita Cruz ay sinentensyahan ng 3 taong pagkakakulong na sinuspinde at pinalitan ng 5 taong probasyon. Sa labas ng korte, hinarap ni Miguel ang media.
Sa loob ng 14 na taon, hindi ko hinanap ang asawa ko, umiiyak niyang sabi. Mas pinili kong maniwala na iniwan niya ako. Ako ang pinakaduwag at pinakamakasalanan sa lahat. Sa mental hospital sa Rizal, napanood ni Ben Pineda ang balita. Hindi pala ako ang may kasalanan. Bulong niya, habang tumutulo ang luha na matagal nang naipon. Sa unang pagkakataon sa loob ng 14 na taon, nagsimula siyang gumaling. Tinawagan ni Aling Lydia Sicardo. Detective, salamat. Kumain na po ang asawa ko. Dumalaw ang mag-asawang Villanueva sa burol ni Elena. Ate Elena, patawad. Patawad dahil ako. Nabuhay, hagulgol ni Yumi. Dinalaw ni Cardo ang ina ni Elena sa Batangas. Ibinigay niya ang mga gamit na nakuha sa handbag, ang ID at isang lumang litrato ng kanilang pamilya. Niyakap ng matanda ang litrato at umiyak na parang isang bata. Marso 2007, isang sementeryo sa Tagaytay. Isang maliit na lapida ang itinayo. Hukom Elena Reyes, 1960,1992. Matapos ang libing, naiwan si Cardo. Hukom, hindi ka na sa malamig na pader. Magpahinga ka na sa ilalim ng sikat ng araw. Dumating si Marco. Sir, may bago tayong kaso. May bangkay sa Pasig. Napangiti si Cardo. Hay, nako, tara na. Kailangan nating magtrabaho. Ilang araw ang lumipas, bumalik si Cardo sa demolition site. Wala na ang bahay. Isang bakanteng lote na lang ang natira. Ang pader, ang galit, ang lahat ay naging alabok na. Ngunit sa gitna ng mga gumuhong bato, may nakita siyang isang pumpon ng puting bulaklak, dahan-dahang hinihipan ng hangin. Mula noong mainit na araw ng Agosto 1992, ito ang unang bulaklak na inalay para sa alaala ni Elena Reyes sa lugar kung saan siya pinaslang.